Ito na po ang development at tinihintay ng mga mamamayan na aksyon ng mga otoridad, especially ang NBI na nagsagawa ng investigasyon ilang buwan na. Kasi nangyari pa po ito noong November 23, 2024, o nakaraang taon, yung mga pagbabanta, pagmumura at mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, tapos na nga po ang investigasyon at nagrekomenda na at nag-file na po ng kaso ang NBI. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, yung mga ibang tao, na para bang gusto na nilang mag-aysa. No? Ganun po yun. So that one statement lang? Yes, oo. Pero yung threat niya ay nalathala naman eh. Sinabi niya, no joke, dalawang beses pa. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Narito ang report, pakinggan po ninyo. Sila nga, kaninang umaga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang reklamo laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakapag-desisyon na sila kasama ang 5 abogado ng NBI na sampahan ng inciting to sedition at grave threat si VP Sara. At dahil nasa DOJ na ang naturang reklamo, itimbangin naman ang kagawaran kung sufficient ang kanilang nakalap na ebidensya. Ayon pa nga kay Director Santiago, yung Zoom meeting na kung saan nangyari yung pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang kanilang ginamit bilang ebidensya. Kaya rin anya itinatawag ang mga media at vlogger na dumayo sa nasabing meeting ay para makakuha sila ng statement. Makakasian nila kabilang sa dumalo sa nasabing Zoom meeting ang inutusan ng ikalawang Pangulo. Pagtitiyak naman ng NBI na nais nilang mapanatili ang pagiging patas, political at... Ayun. So sa report na yan, lumalabas na yung mga kasama doon sa press conference, online, live. Noong panahong yon, naon na din na ipinatawag ng NBI at tinanong sila, baka lalabas na sila yung mga testigo. Yung mga sinumpang salaysay at kwento ng mga media na nag-interview sa kanya noong November 23, ayun din po ang magiging kalaban or magiging problema ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, yun ang nagpapatunay na naganap yung press conference, yung pagmumura at pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa Pangulo ng bansa, only in the Philippines, asawa nito, First Lady at Speaker of the House na First Cousin. So sabi ng NBI, wala silang magagawa dahil after ng mga ebidensya, sinumpang salaysay at evaluation nila, may sapat para kasuhan ng inciting to sedition at grave threat. Yung pananakot, panggugulo. Wow, mabigat na kaso yan. Mabigat na kaso kasi Vice President ang kinasuhan ng inciting to sedition. Hindi pangkaraniwan. Kadalasan kinakasuhan ng inciting to sedition ay yung mga nagpapabagsak ng gobyerno na hindi taga-gobyerno. Okay? Or yung nagbibigay ng threat sa ating Pangulo ay yun yung mga talagang kalaban ng pamahalaan. Pero ito, dati silang magkasama. Tapos, elected Vice President, dapat may respeto siya sa elected President at Chief Executive. Pero ang nangyari, siya po nga po yung nanakot, nagbanta, kaya inciting to sedition at grave threat ang kaso. Hindi ho pang karaniwan yan. Actually, isang kasong nakakagulat. Pero wala tayong magagawa dahil sa evaluation, ebidensya, testimonya na nakalap ng NBI matapos ang ilang buwang investigasyon, ayan ang kanilang nakita na ipinail against Vice President Sara at yan ho sa DOJ. So magkakaroon po ng matinding evaluation ang prosecutor kung ano ang mga sapat na ebidensya nito bago i-file sa korte. So ito na yung sinasabi natin na nagkakasunod-sunod na ang mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo dahil nga po pinapairal,
ng Pangulong Marcos at ng kanyang gobyerno ang rule of law. Investigasyon, pag may ebidensya, ipile ang kaso. At yan ang proseso. NBI, DOJ, prosecutor, bago dalhin sa korte. Kasong kriminal po yan. Inciting to sedition. Hindi biro. Pangalawang Pangulo, kasong kriminal ang kinakarap. Diyan pa lang yan. Iba pa yung mga kasong darating pa. Kasi yung issue sa graft and corruption, at iba pa, susunod yun. At ang pinakamabigat at controversial ay ito pong impeachment. Dahil inimpeach na siya ng mga congressman. Wala tayong magagawa. Congressman po ang nag-impeach, congressman ang complainant, congressman ang nag-endorso, congressman ang magiging prosecutor, kaya inaabangan natin yung trial. So, batas ang pinapairal at yan ang kailangan natin. Yan ang tamang proseso. Okay? Although yung iba parang hindi na naintindihan nila, ayaw nilang intindihin itong ating mga binabalita. May mga comment na bakit daw ito yung ating topic? Ay kasi ito yung mga issue. At ito yung mga balitang hindi talaga dapat nangyayari pero nangyayari at nakakagulat kasi galing sa Office of the Vice President. Vice President ng bansa ang nasasangkot sa iba't ibang controversial. Kaya talagang siya ay pinag-uusapan. At merong complainant, may mga kaso. Kaya anong gagawin? Hindi naman pwedeng pagtakpan yan. Hindi naman tayo husgado. Wala naman tayong pakialam sa ang anumang ginagawa ng gobyerno tungkol dyan. Tama lang na gawin ng gobyerno na aayon sa batas ang kanilang obligasyon. Kasi meron silang mandato or obligasyon sa taong bayan, sundin at gawin, pairal ang mga batas. So walang personalan ito. Hinga lang pong ilan na mga sarado ang isip na mga maka-Duterte ang nagre-react na bakit daw puro Duterte ang balita. Abi, sa kanila nang galing yan eh. Di ba, 2 taon kalahating kayo nagrarally? 2 taon kalahating kayo naninira ng mga personal. Itong ginagawa ng gobyerno ngayon ay pinapairal lang batas. At pag pinairal ng batas, kayo ang tinatamaan. Kayo yung kinakasuhan. Kayo yung under investigation. Sila yung in-impeach at susunod na trial kasi sila yun. So, sinong may kasalanan dyan? Hindi kasalanan ito ng katulad ko na mamamahayag at political blogger. Hindi ito kasalanan ng marami na nagbabalita kasi talagang ang balita ay galing sa kampo ng mga Duterte. At ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay pagpapatupad ng batas tulad na sinabi ko, kaya tinatamaan na ang mga Duterte at ang mga kritiko ng administrasyon. Kaya para sa akin, tama lang yan. Mayroong rule of law. Hindi katulad ng araw, walang rule of law, tukhang-tukhang. Ngayon hindi. May investigation, may prosecution, patungo sa korte. Doon naman sa impeachment trial o impeachment issue, Kongreso, patungo ng Senado, at yan ang ating inaabangan. Lahat talaga yan. Mahaba pang usapin na puro Duterte, lalo na si Sara Duterte, ang talagang laman ng mga balita dahil siya yung under investigation at kinasuhan. Okay? Any reaction, palaya po kayo. At comment, please like and share ng video. Higit sa lahat, isa pa ho sa ating issue. Ito na naman, mukhang kinukwenta ko yung araw, malamang talaga August o September ang trial. Alam niyo bakit? Kasi ayaw ko talaga nilang gumalaw dahil nakaresist ang Senado at Kongreso. Kung sa June 2, babalik sila, marami hong gagawin, hindi matatapos yan hanggang June 30. After June 30, tapos na po yung mga senador, yung 12 senador. Tapos magre-resume yung ihahalal sa Mayo, na bagong senador, magre-resume sila January. Ano ay ang July? Pag nag-resume ng July, third week ng July, yun po yung State of the Nation Address. Tapos, by August na sunod, July, patapos na, last week ng July yung SONA. After nun, isusumite yung budget by August, yung budget for 2026. So, August, maaring dyan pa lang ho, mag-umpisa talaga ang pag-aayos ng impeachment trial, impeachment court. So talagang patagal lang patagal dito. Hanggat walang special session, yan po ang maaaring mangyari. Pero kung magkakaroon ng special session, ang ating Senado at Kongreso, pwede nang matalakay ang impeachment against Sara Duterte. Pero kung walang special session, hindi daw talaga mangyayari. So kung ganon, hindi masisimulan ngayong patapos na ang 19th Congress. Sa 20 Congress na nga yan. Hindi lang July. Kasi yung July, last week na ng July sila magsisimula eh. May SONA pa. So August, September. Wow! Kayo ba pabor pag tumatagal ito? Malaya po kayo makapag-comment. Pabor ba sa mga Duterte pag matagal ang impeachment? Ito ba'y pabor sa administrasyon? O pabor sa taong bayan? Palagay ko eh, naiinip na ang taong bayan. Ayaw ng taong bayan ng ganong katagal. Gusto nila
now na. What's up mga tropa peeps? So napanood niyo na po ang video ni Sir Mike Abe. Salamat sa video ni Sir Mike Abe at sa kanyang mga information at sa kanyang mga opinion na talaga na mga marami tayong natututunan na mga humahanga sa kanya. Ngayon po, dito po sa nangyari na ito na pagkakaso kay Sara Duterte, ito isa to sa mga kumbaga realidad di ba? Na kapag ikaw meron kang ginawa dito sa mundo, may consequence yan. Lahat ng gawin mo, mayroong kapalit. Lahat ng sabihin mo, pwedeng makasama, pwedeng makabuti sa'yo. Diba? Ito si Sara Duterte, abogada to. At tingin ko naman siguro, maraming natutunan ito sa kanyang ama pagdating sa politika, pagdating sa mga batas, imposibleng walang alam to, di ba? Pero yung kanyang sinabi na alam nating naka-live niyang sinabi yan, nabalita sa TV, sa radyo, sa mga social media, na i-post yan. Alam natin na may pagbabanta. Diba? Kalukuhan kung sasabihin na walang pagbabanta. Kalukuhan kung sasabihin na hindi siya nagbanta. Diba? Hindi pwede sasabihin conditional threat o eto ay sinabi ko kung may mangyayari lamang sa akin. Hindi. Palusot lang yun. Pero ang pinakapunto dito, meron kang masamang balak doon sa presidente. Yun ang pinakapunto, kaya siya ay kinasuhan na po ng NBI. Yun ang nakikita kong punto dito Meron kang ginawang pagbabanta sa harapan ng napakaraming tao, maraming nanonood sa'yo, sinabi mo yan, hindi ka man lang nag-isip. Alam niyo, meron nga po kung isang nakausap at DDS. Nakausap ko. Ano siya, sabi, nung nagkausap kami, alam niya na ako pro-admin, pero siya, DDS siya. Kasi ang kanyang pamilya daw po, yung kanyang tatay ay from Mindanao at believe sila sa mga Duterte. So, kahit na BBM ako at siya'y DDS, wala kaming problema. Magkaibigan pa rin kami. Ngayon, nung time na nagkausap kami, alam niyo kung ano sabi niya sa akin? Nung na-impeach na si Sara ng Kongreso, alam niyo sabi niya sa akin? Matabil kasi ang dila ni Sara. Yun ang sabi niya sa akin. Matabil ang dila. Hindi mapigil ang bunganga. Alam nyo talagang minsan umaabot kami na parang nagtatalo kami. Pag-usapin ng BBM at DDS, parang nagkakaroon kami ng pagtatalo. Pero alam nyo, nung na-impeach na si Sara, siya na nagsabi, mali si Sara sa pagsasalita niya ng hindi maganda kay BBM. Pagmumura. Dapat hindi niya ginaya ang kanyang ama. Yun ang sinasabi sa akin. Nung na-impeach na, sabi ko, teka, DDS ka, baka mamaya BBM ka na. Niloloko pa nga ganun Hindi, kasi may mali talaga dahil sa ginawa niyang pagsasalita na yun. Diba, alam niyo, yun hindi ko siya makumbinse na pumanig sa akin. Nanonood siya ng vlog ko, sigurado nanonood siya ng vlog ko, pero hindi yan nagko-comment. Pero pag nakita ko na, sasabihin niya sa akin, uy, pati ako, binablog mo na rin. Ay, shoutout kuya. Kilala mo na kung sino ka. Di ba? Ito po kasi yung katotohanan ng ng buhay natin. Kung ano yung sabihin natin, may consequence yan. Gawin natin, may consequence. Lahat may kapalit.
May good karma, may bad karma. Lahat po yan. Meron pong kapalit. Ngayon, ayaw na ayaw nitong mga DDEBs na ito na maparusahan si Sara Duterte sa ginawa niyang paglulustay sa pera ng taong bayan. Ayaw na ayaw nilang maparusahan si Sara Duterte sa pagmumura at pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw na ayaw niya, di ba? Ayaw na ayaw ng mga DDEBs. Naalala nyo, mayroong matanda, mga ilang buwan lang nakalipas. Merong isang matanda. Hindi ko lang matandaan kung saang siya eh. Kung sa Cebu ba yun o kung saang lugar. Teka, ito, hinahanap ko. Merong isang matanda po na nagbiro. Ayan, nagbiro. Ito, Tacloban, August 2, 2024. Meron pong isang matanda na nagsalita po. At ang sabi po nung matanda, bumibiyahe siya mag-isa. Nag-bomb joke po siya. So, na-delay po yung flight at based on the initial report, the crew member was helping the elderly woman with her luggage. She made an ill-advised joke saying that her bag was heavy because it contained Cap said she was on board flight. Tapos, passengers affected by the delayed flight due to a joke at Tacloban Airport are now boarding at 8:05 p.m. Ayan. So, sa Tacloban po. At sabi dito, she was barred from boarding the plane and is now in the custody of the Philippine National Police Aviation Security Group. At tingin ko kinasuhan po ito. Ito po sa Inquirer. Inquirer.net. Ayan. Yan na nakalagay dyan. Senior citizen. Ito nagjo-joke lang to. Alam natin na nagjo-joke lang yan. Alangan naman senior citizen magdadala ng ganon, di ba? So, ito po nagbayad sa kanyang sinabi na biro. Ngayon, etong si Sara Duterte, nung sinabi niya ang mga bagay na yun patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker, ano ang sinabi niya? No joke. No joke. Sabi niya gano'n. Etong matanda na parusahan. Tapos si Sara Duterte, ang nanganganib ang buhay o ang binabantaan niyang buhay ay ang ating presidente, ayaw ng mga DDEBs na maparusahan si Sara Duterte. Nasaan ang mga utak nitong mga to? Diba? Anong gusto nyo? Ma-spoiled si Sara Duterte at gawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin tapos wala siyang babayaran sa paglabag sa batas. Yun lang 600 million na hinahanap sa kanya kung saan niya nilustay. Hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyong maparusahan. Diba? Yun yung matanda na nagjo-joke lang ng ganyan Naparusahan. Tapos si Sara Duterte na napakalaking paglabag sa batas ang ginawa niya dahil sa pagbabanta sa namumuno sa ating bansa. Ano yun? Hayaan lang natin na mag-slip away. Ay, pagpasensyaan nyo na, emotional lang yun. Ganun ba? Ganun ba dapat? Naalala ninyo, panahon ni Digong, merong isang negosyante around Davao del Norte o Davao de Oro. Di ko alam yung lugar nakalimutan ko Nagsalita kay Digong. Tinawag na crazy si Digong.
Dinampot yun ng pulis, kinulong. Yung teacher na nag-post na napaka-imposibleng magawa niya yung kanyang pinost na yon, pagbabanta rin kay Digong. Pero imposibleng magawa dahil hindi naman siya makapangyarihan at wala naman siyang perang ganong kalaki para magbigay ng reward sa kung sino ang kayang gumurgur kay Digong. Nakulong din yun. Lahat ng mga kumalaban noon kay Digong nakulong. Tapos ngayon, si Sara Duterte, na kinalaban si PBBM, nagbanta kay PBBM, pinagmumura si PBBM, nagbintang ng kung ano-ano kay PBBM. Ang gusto lang ng mga DDEBs, walang mangyari na pagbabayad sa batas. Aba, masahol pa pala kayo sa sinasabi ninyong si PBBM ay malupit na presidente, si PBBM ay sakim at si PBBM ay ganid sa kapangyarihan. Yung pala, kayo pala, ang gusto pala ninyo, ang mamuno sa ating bansa, ay hindi mapaparusahan kailanman kahit ano ang labagin na batas. Abay, delikado po yan. Magagawa na po niya ng mga imposible sa sobrang kumpiyansa niya sa sarili, sa sobrang confident siya na yun yung nagawa ko nga kay BBM Hindi nga ako naparusahan Binantaan ko nga kayang-kaya na niyang gawin lahat. Yung 600 million nga nakalusot ako kahit billion-billion pa yung kulimbating ko, pamigay ko, ilagay ko sa sobre, ilagay ko sa duffel bag. Walang kontra na sa akin kasi nalusutan ko na lahat Yan ang napakahirap na mangyari. Ginagawa ninyong halimaw si Sara Duterte. Nakikinig naman si Sara Duterte sa mga taong ginagawa siyang halimaw. Diba? Hindi naman siya dating ganyan Grabe nga ang kanyang ginagawang diba? Ginagawa niyang pagsuporta noon kay PBBM. Diba? Kung ano-ano pa mga matatamis na salita ang sinasabi niya kay PBBM noon. Kaya napakadelikado po niyan na ginagawa ninyong halimaw si Sara Duterte. Masyado niyong ginagawang pinapalaki yung ulo niya. Napakadelikado po niyan. Yan ang maling-mali. Nako. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, mabuti na yon na nakita natin yung mga bagay na mate-turn off tayo kay Sara Duterte. Bakit? Para pagdating ng 2028, hindi siya maging presidente. Kasi yun na yung nung 2022 election, matunog na matunog yan. Nanalo si PBBM. Vice Presidente si Sara. Ang next president si Sara Duterte. Buti na lamang po talaga. Hindi natapos ang termino ni PBBM. Sumingaw na ang lahat ng itinatagong baho ni Sara Duterte. Kasi kung hindi po yun nangyari at naging presidente siya, nako, kawawa tayong mga Pilipino. Magkakaroon tayo ng presidenteng halimaw na nagtatago sa maamong mukha, nagtatago sa magandang ngiti, at nagtatago sa mga maang-maangan at parang napaka-inosente na mga salita. Buti na lang talaga nangyari yan. Kaya tama yung sinabi ni BP Sara, God save the Philippines. Sinesave na tayo ng ating Panginoon. Inilabas niya na kung sino ang tunay na kurakot, kung sino talaga ang masama at kung sino talaga ang walang malasakit sa mga Pilipino. At yun ay ang mga Duterte. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mwah, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.